Are you sure about this? Napanguso ako dahil pang ilang tanong niya na yan. If I'm not mistaken more than 15 times. Nakakarindi na nga siya masyado eh. I'm 100% sure kuya, seryusong saad ko dito, para malaman niyang hindi ako nagbibiro. This is the best option that I know. Do you want me to come with you? Inilingan ko siya dahil masyadong nakakaabala iyon sa trabaho niya. Saka ang layo-layo nun, at hindi niya kayaning pumunta pa rito. I'll be fine kuya. You don't have to worry that much. I can handle myself naman and your pamangkin. Paglalambing ko dito at niyakap siya sa likuran. I really love my brother, because he's so caring to me. Hindi man ako swerte sa kaibigan, at least may family akong sobrang mahal ako. Fine. But if you need anything don't hesitate to ask kuya ha. Tumango ako dito, dahil alam kong papayag na rin siya sa wakas. When is my flight? Pagtatanong ko ulit dito, at muling naupo sa kama ko. Yes you're right. Aalis muna ako sa bansa para makapagpahinga ako, dahil ewan ko ba. Nai-stress ako dito, siguro ay dahil ikakasal na ang taong minahal ko ng palihim, kahit namang sabihin kong buntis ako, ay hindi niya ako magawang panindigan. I really hate rejections. Wala pa naman, nagpapabook pa lang ng flight yung secretary ko, sagot naman ito at umupo rin sa tabi ko. Malamang ay nangangalay na ito, dahil kanina pang nakatayo. Ini-on ko naman ang TV para manood ng cartoons. Nahilig din ako sa cartoons this past few days, siguro gusto ng baby kong manood ng mga ganon. Kaya nod up ko siya, binaba ko ang tingin sa tiyan ko, na ngayon ay masyado nang halata ang baby bump ko. Ang laki na nga ng tiyan ko, kahit 2 months pa lang. Ang sabi sa check-up ay normal lang naman, at wala kaming dapat ikabahala. Mas lalo akong natuwa ng sobra, dahil masyadong mahigpit ang kapit ng baby ko. May possibility daw kasi na mahina yung kapit ng bata pagka first time mabuntis. I want ice cream kuya, pukaw ko ng atensyon dito, dahil nakikinood din ng cartoon. We were watching Frozen, kaya parang ang bakla lang tingnan ni kuya. What flavor? Ang ganda pala nung story nito. May powers, napangiwi naman ako sa huli nitong sinabi. Para siyang bata nung sinabi niyang may powers. I wanted cheese flavor sana then a pizza, also french fries and lastly the cake. Nakangiti kong sagot dito, dahil bigla akong ginutom. Napakagatlabi naman ako nang tiningnan niya ako ng masama. Paniguradong pili lang dun ang bibilhin niya. That's not healthy for my pamangkin. How about fruit salad? Then I'll add french fries na lang. Wala sa loob akong napatango, dahil wala naman akong choice. Pag siya talaga ang kasama ko, ay lagi akong bantay sarado. Buti pa si dad na laging binibili ang gusto ko. Si mommy naman ay palagi akong pinagluluto ng mga gusto kong foods. That's good. I'll be back in a minute. Nakangiting tura nito at hinalikan pa ang noo ko, bago lumabas ng kwarto ko. Tamad naman akong nahiga sa kama, dahil nangangalay akong maupo. Kinuha ko naman ang phone ko para tawagan si dad. Ayaw naman akong bilhan ni kuya ng gusto ko, kaya kay dad na lang ako mag-a-ask. Hello baby, ba't napatawag ang bunso ko? Napangiti naman ako sa bungad nito sakin. Paniguradong bibilhan talaga ako ni dad kahit bawal. Pero minsan lang naman ako kumakain ng ganon, kasi natatakot akong hindi maging healthy ang baby ko. Can you buy me pizza and cake dad? Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa, dahil baka busy ito at masyado akong nakakaabala kung hindi ko pa sabihin kaagad. Your kuya didn't allow you to buy foods you like, right? Napairap naman ako sa hangin, dahil alam na alam talaga niya pag nagpapabili ako ng foods dito. You're right dad. He's overprotective kasi. Parang siya nga yung daddy ko sa inyong dalawa, kasi mahigpit pa siya sa inyo pagdating sa ganito, pagsusumbong ko dito. Narinig ko pa ang mahina niyang pagtawa, kaya alam kong good mood talaga siya. Bibilhin mo ba ako dad o hindi? Nakanguso kong tanong dito, dahil masyado itong naaliw at pinagtatawanan na ako. Don't worry, daddy will buy your favorite foods. Pero ikaw ang bahala sa kuya mong magpaliwanag, are we clear? Seryusong saad nito kaya bigla akong napasaludo, kahit hindi niya naman ako nakikita. Yes Captain.
Masigla kong pahayag dito, at natawa rin sa ginawa ko, God. Magiging mommy na ako soon, pero parang bata pa rin ako umasta. Pero pwede pa naman sigurong pag-aralan yun in time. Bye for now my princess, see you later and I love you. Mas lalong lumawak ang ngiti ko sa narinig sa kanya. He's so sweet talaga, kaya paniguradong sa kanya nagmana si kuya. Bye bye love you too dad. Nakangiti kong binaba ang tawag, at maganang nanood ng palabas. Kahit nanonood lang ako ay napapagod ako. Gusto kong matulog na ewan. Wala pa naman ang kapatid ko, kaya pwede pa akong makaidlip. Para pag nagising ako kakain na lang ako. Ipinikit ko ng mariin ang mata ko, at hindi lang nagtagal ay dinalaw na ako ng antok ko. Wake up sleepyhead, naalimpungatan ako, dahil may naramdaman akong malamig na bagay sa pisngi ko. Marahan ko namang tinabig ito, dahil gusto ko pang matulog. Don't you want to eat your ice cream? Naidilat ko ang isa kong mata dahil sa narinig. Nakita ko kaagad si kuya sa tabi ko, na may bitbit na ice cream. Kaagad akong naupo, dahil bigla akong natakam sa dala niya. Thank you so much kuya, kahit kagigising ko lang ay kinain ko na kaagad ang ice cream na dala nito. Nilagay niya rin sa harapan ng isang baunan na may lamang fruit salad. Nakakatakam din ang kulay ng mga prutas, kaya hindi na masama. Ang takaw mo na masyado, komento ni kuya, at marahang pinahiran ang pisngi kong nalagyan siguro ng ice cream. Nasabi mo na ba kilidad ang plano mo? Naaga nito ang atensyon ko, dahil hindi ko man lang naisip yun. Kailangan ko pa palang magpaalam kila dad and mom, about sa plano kong pag-alis sa bansa. I'll tell them this evening kuya. Bumaba na ako sa kusina, dahil masyado akong nabored sa loob ng kwarto. Naubos ko na rin yung foods na binili ni kuya, na wala ni kasing na natira. Tumaba na rin yung mga bisig ko, kaya nakakalungkot din. Mamimiss ko yung flat kong tummy, pero okay lang naman dahil may angel na nandito. Nasa huling baitang na ako, nang lumapit sa akin ang isa naming kasambahay. Ma'am, nasa labas po yung matalik niyong kaibigan, papasukin ko na po ba? Umiba ang timpla ng mukha ko dahil sa narinig. Parang ang pangit sa pandinig. Sabihin mong hindi welcome sa bahay ang mga halimaw. At kung magpupumilit ay pakisampal na lang siya para sakin, seriusong asal ko dito, nakita kong napamaang ang kasambahay dahil sa sinabi ko. Sino ba naman ang hindi magugulat sa lumalabas sa bunganga ko, kung ang alam nila ay mag-best friend pa rin kami. Naguguluhan namang tumalikod sakin ang kasambahay, para sundin ang sinabi ko. Pinagpatuloy ko na lang ang pagpunta sa kusina, para maghanap ng maiinom. Fresh milk na lang ang tanging nainom ko, dahil nag-iba na naman ang takbo ng utak ko. Manang, where's kuya po? Pagtatanong ko kay Manang, nakakapasok pa lang sa kusina. Nasa harden at may kausap at ang kaibigan niya, that's why iniwan niya ako sa kwarto dahil may bisita pala siya. Kararating lang din ng daddy mo hiha. Mukhang nakipag-usap pa sa bisita ng kuya mo, dugtong nito kaya napalingon ako sa may labas. Paano pag nakita ni kuya yung foods na pinabili ko kay daddy? May bisita naman siya, kaya hindi naman siguro niya mapapansin yun. Thanks Manang, nakangiti kong pagpapasalamat dito, bago ako naglakad papalabas ng bahay. Dumiretso ako sa harden gaya ng sinabi ni Manang. Napangiti ako nang makitang may bitbit na paper bag si dad. Nandun din ang dalawang bisita ni kuya na mukhang kaedad niya lang. Isang babae na mukhang modelo, at lalaking seryoso masyado ang mukha. Dad, napatakbo ako dito, pero kusa ring napahinto nang dilatan ako ng mata ni kuya. Be careful. Napanguso naman ako dahil sa sinabi niya. Na-carried away lang naman ako kuya. Yung pasalubong ko dad. Ungot ko kay kuya pero kay daddy ako dumber itso. Napakunot ang noo ni kuya, dahil sa huli kong sinabi. Mamaya muna ako pag-alitan pag wala ng tao. Nakakahiya pa naman masyado yang bunganga mo, inunahan ko na ito sa pagsasalita, dahil paniguradong sermon rin naman ang aabutin ko. Narinig ko pa ang mahinang pagtawa ng bisita niya, kaya ngumiti lang ako dito ng hilaw. You're so mean to your brother, baby, napangiwi naman ako sa sinabi ni dad. Ang sarap ng feeling na bini-baby ka, pero nakakasawa din pala siya. Hi, I'm Annabelle, nice to see you,
baling ko sa bisita ng kapatid ko, para iwasan ang komento ni Dad about kay Kuya. Inaamin ko na sobrang mean na nga ako sa kapatid ko, pero ganito talaga ang nararamdaman ko this past few weeks. Sorry na lang talaga si Kuya dahil mukhang pinaglilihian ko siya. I'm Nicole, and my husband Mateo. Nice to meeting you too, Annabelle. Kala ko magbabarkada lang sila. Di ko ini-expect na mag-asawa na sila, dahil ang babata pa nila masyado. Ikaw nga mas bata pa sa kanila, pero magiging mommy ka na. Parang gusto kong irapan ang sarili ko, dahil sa komento ng utak ko. Para akong baliw na ewan, dahil kinakausap ko na ang sarili ko. Hindi na pala kami magtatagal dahil may dadaanan pa kami. It's really pleasure to meet you, Belle, Tito. We really need to go. Samuel, thank you for accompanying us. Yun na lang ang tangi kong narinig dahil hinatid pa nila Dad and Kuya sa labas yung bisita. Naiwan naman ako sa Hardin, at nilantakan ang foods na binili ni Dad sakin. Ang tigas rin ng ulo mo, Belle. I already told you that's enough. You should eat healthy foods, not that fast food chains foods. Napanguso naman ako dahil ang ingay niya na naman. Sorry na, last ko na po itong food na binili ni Dad. Then after this I'll eat healthy foods na, pampalubag kong saad dito para pagbigyan ako. Ang spoiled ko naman kasi masyado sa kanila. Lahat ng gusto ko ay nakukuha ko kaagad. Fine, but you will eat veggies later. Napangiwi ako dahil mamaya na kaagad. Ayaw ko ng gulay dahil para itong damo, at walang taste. Kahit labag man sa loob ay tumungo ako dito. Mom, I thought mamaya ka pa uuwi. Napalingon ako sa likuran ko, dahil sa sinabi ni Kuya. Kararating lang nito at kasabay niyang maglakad sa pwesto namin si Daddy. Pareho pa silang hindi nakapagbihis. Kamusta, Mom? Tanong ko dito nang binaso niya ako. Binalik ko ulit sa pagkain ang atensyon, nang maupo silang pareho ni Dad sa harapan. Yung garden kasi namin is may mini table, at 6 pairs of wooden chairs. Minsan dito kami nag-umagan, pag trip nila Mom kumain sa labas. Sa labas ng bahay, not sa mga restaurant and fast food, kasi it's not healthy daw. Alam nyo na kung sino ang may sabi niyan. It's no other than my Kuya. Feeling ko may galit siya sa mga ganong kainan. It's fine, I meet my amigas there too. Gosh, don't eat like you were in a racing, just eat slowly. Napalunok ako ng mariin, dahil parang may bamara sa leeg ko. Inabutan naman ako kaagad ni Kuya ng juice. Ininom ko ito kaagad, at saka ako napahinga ng maluwag. Takaw mo kasi, minusuan ko lang siya sa sinabi niya. It's time to tell them about your plans. Napalingon ako dito nang binulong niya ito sakin. Nilagay ko muna ang lahat ng pagkain sa gitna ng mini table, saka binalingan sila Mom and Dad. May sasabihin po sana ako, Mom and Dad. Napakamot pa ako ng ulo ko, nang binalingan nila ako kaagad ng tingin. What it is? Tanong ni Dad at naupo ng maayos. Hindi naman ako mapakali sa kinauupuan ko, dahil hindi ako sigurado kung papayagan ba nila ako sa gusto ko. I wanted to settle down in Canada po sana, all by myself po. Naisip ko lang kasi, na I'm not a kid anymore para mag-act ng childish things, I wanted to be independent po sana. 5 years later, Mom, can you read this story for me po? Nakangusong saad ng anak ko, habang tumatabi sakin sa kama. Nginitian ko naman siya at kinuha sa kanya ang storybook. Sure baby, why not? Malambing kong asal sa anak ko, at marahang hinalikan ang noo nito. Tumayo muna ako sa kama, dahil nakalimutan kong magdala ng tubig na iinuman niya mamaya. Every 2 to 3 a.m. ay gumigising talaga siya, para lang uminom ng tubig. Mahirap nang bumaba sa kusina, dahil nasa 2nd floor yung kwarto namin. I'll go downstairs muna, I forgot to bring your water, nakangiti kong palm sa anak ko. Tumango naman ito sakin, kaya mabilis akong tumalima para bumaba. Bumaba na ako sa hagdan, saka naman nagmamadaling naglakad ang isang kasambahay tungo sa labas. May naririnig din akong doorbell, kaya paniguradong may bisita. Sino naman ang bibisita ng ganitong oras? Ate, pinapasok ko na po ang kapatid nyo. Tumango naman ako kay Mariela, na siyang tinutulungan kong mag-aral, sa totoo lang ay hindi naman niya kailangang magtrabaho.
Pero mapilit siya, dahil kahit ito na lang daw ang maitutulong niya sakin. Malapit na rin siyang makagraduate ng pagiging guro, kaya todo suporta talaga ako sa kanya. Noong unang araw ko dito sa Canada, ay saka ko siya nakita sa daan na pag-alagala. Mabilis lang naman ako maawa, dahil na rin sa pagbubuntis ko noon. Masyado akong sensitive na ewan. Hindi naman ako nagsisi na pinatira ko siya sa bahay. She's like a sister to me. Sobrang close din nila ng anak ko, kaya mas naging panatag ako. Thank you Mariela, nakangiti kong pagpapasalamat dito. Nang makatalikod siya, ay saka naman ako naglakad tungo sa sala. Doon ko nakita si kuya na nakahilata sa mahabang sofa. Napailing na lang ako dahil wala pa rin itong pinagbago. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Sinaman niya naman ako ng tingin, kaya napahalakhak ako. Umupo ito ng tuwid, saka naman ako naupo sa harapan niya. Hindi ikaw ang pinunta ko dito, kaya wag ka masyadong feeling. Yung pamangkin ko lang naman ang gusto kong makita, nginisihan pa ako ng loko na parang bata kong makaasta. Nagpapahinga na sa kwarto yun. Masyado daw siyang napagod sa kakapanood ng kaklase niyang naghahabulan, sumbong ko dito, dahil nagiging maarte na naman ang anak ko. Ayaw niyang makipaglaro sa iba, mas gusto niyang nag-iisa siya, kahit 4 na taong gulang pa lang, ay masyado nang maarte sa mga gamit at pananamit niya. Parang di mo naranasan ang mga bagay na yan tudyo naman ito sakin. Sabi kasi nila noon ay sobrang arte ko rin sa lahat ng bagay. Na sakin daw nagmana ang anak ko, kaya wag na akong magtaka. Oo na lang, bakit ka nga ba naparito? Nasabi ko na lang at inusisa ang pagpunta niya dito. 1 month ago na kasi ang huli niyang punta dito, then ngayon nabiglaan. Umayos naman ito ng upo, at ang kaninang maloko nitong mukha, ay napalitan ng pagkaseryoso. Kailan ba kayo uuwi ng Pilipinas? Laging bukang bibig ni daddy ang anak mo. Alam mo namang mas ilan ang kalagayan niya ngayon, napabuntong hininga ako dahil sa narinig. Nakakalungkot lang isipin ang kalagayan ngayon ni dad. 2 years ago he suffered from a tragic accident. His backbone was crushed, and he sustained multiple fractures in his arms, shoulder, ribs, and collarbone. Sobrang thankful lang namin, at kasama pa rin namin siya. Pero kapalit noon ay hindi na siya maaari pang makalakad kahit kailanman. Lagi itong nasa wheelchair bilang kanyang paa. Kahit kailan ay hindi pa niya nakikita ang anak ko, dahil hindi kami umuwi, natatakot akong makita ang kalagayan ni dad. Nung nasa ospital na siya ay tanging sa cellphone lang kami nag-uusap. Ayaw kong makita siyang naghihirap dahil sa kalagayan niya. Huwag mong pairilan ang takot mo. Face him at ipakita mong okay lang kayo dito ng anak mo. He's always mentioning your name and your daughter. Nahihiya lang siyang magsabi sa'yo, kasi ayaw kanyang abalahin, namasa ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Naiyak ako nang tuluyan ng hawakan nito ang kamay ko ng mahigpit. Face him Belle, dads want to see you and your daughter. Do it for him. Napalunok ako ng mariin, saka dahan-daang tumango dito. I try, atal kong sagot dito. Ngumiti naman ito sakin, at marahang hinaplos ang buhok. Iyakin ang bunso namin. Natawa ako ng bahagya dahil naglalambing na naman siya. Sigurado din naman akong gusto makita ng anak ko ang mga magulang ko. Humiwalay ako dito dahil bigla kong naaalala ang anak ko. Ang sabi ko lang dito ay kukuha ng tubig, pero hindi ko naman inaasahang tatagal ako. Papatulugan ko pa pala ang anak ko kuya. Titingnan mo pa ba siya? Asal ko kaagad dito, dahil baka nakatulog na iyon kakahintay sakin. No need, I'll just see her tomorrow. Then pack up your things already. Our flight will be 6 a.m. in the morning, nagmamadaling saad nito, at tumakbo papalabas ng bahay. Nanlumo naman ako dahil sa narinig. Hindi halatang planado ang lahat pero bakit naman biglaan? Halos takbuhin ko na ang layo ng kwarto namin galing sa sala, dahil baka ano na ang pinaggagawa nung anak ko. Nakahinga lang ako ng maluwag, nang makitang mahimbing na itong natutulog. Nilagay ko muna ang lalagyan ng tubig nito sa side table malapit sa kama. Dahan-dahan naman akong humiga sa tabi nito, para hindi siya magising. If ever na magising ay iiyak na lang ito magdamag. Marahan kong pinunasan ang namumuong laway sa bibig.
Napansin ko rin na mahigpit niyang niyayakap ang librong pinapabasa niya sakin. Kinuha ko naman ito, at nilagay sa bandang alunan ng hinihigan niya. "You're so pretty anak," bulong ko dito at hinalikan ang bandang noo niya. Ang tanging nakuha niya lang sakin, ay ang mata at buhok. Samantalang ang kabuuan ay nakuha lahat sa ama niya. "Kamusta na kaya ang tatay mo? Kasal na ba siya? May mga anak?" Napabuntong hininga ako, dahil sa pumapasok sa isipan ko. Gusto kong itanong sa sarili ko, kung naka-move on na ba ako. Uuwi na tayo sa Pilipinas baby.